walang puwang sa anumang mas mataas na posisyon sa gobyerno, lalo na sa pagkapangulo, ang katulad niya. Niya, meaning si BP Sara. O di, galingan ninyo na matalo si ano. Matapos ngang magdeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo itong Pangulo ng Bansa sa 2028 national elections, ay kalawat kanan na ang reaksyon ng kanyang mga katunggali, lalo na ang mga kongresista na ngayon nanginginig na sa takot na balikan oras na maging Pangulo ang isa pang Duterte. Una nang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya ang miyembro ng Quadcom na si dating Congressman Paduano na anyay walang puwang sa pagkapangulo si Inday Sara Duterte, na agad namang umani ng negatibong komento mula sa mga netizens. Ayon pa sa kanila, ay ngayon pa lamang ay tulala na si Paduano kung paano niya didepensahan ang sarili sa mga posibleng ikakaso sa kanya ni Sara Duterte sa 2028, na alam naman ng lahat na isa ding malaking buwaya itong si Paduano na busog ang bulsa ng dahil din kay Martin Romualdez. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni NIVS. Payag ito ni ex-Congressman Stephen Paduano tungkol sa pagtakbo ni BP Sara as President for 2028. Ito yung kanyang statement. Walang puwang sa anumang mas mataas na posisyon sa gobyerno, lalo na sa pagkapangulo, ang katulad niya. Niya, meaning si BP Sara. Okay, I am not sure kung talagang sinabi niya ito, kasi nabasa ko lang sa post. So kung hindi niya sinabi ito, disclaimer. Mag-react lang ako, magbigay ng opinion, assuming na sinabi niya ito. So, Paduano, yan ang mga astig na mga Quadcom chairman. Apat sila eh. Barbers, Acop, Paduano, and Abante. Yan yung apat na committee. So, ang naiwan na lang sa 20th Congress, si Abante na lang. Supposed to be, wala nang naiwan, kailang, itong si Abante natalo sa eleksyon, kailang pinaupo pa rin ng COMELEC. Kaya supposed to be, wala nang Quadcom ngayon. Fernandez, wala na rin. Kaya makita natin sa Quadcom kung paano nila sinira ang mga Duterte. Kaya no wonder na ganito yung mga statements nila, Paduano. Hindi daw walang puwang, hindi qualified maging presidente si BP Sara according to him. Sa kanya lang naman, opinion man lang niya ito. But ang magdetermine kung may puwang siya o hindi, ang taong bayan. Kaya nga magkakaroon ng eleksyon eh. So kung wala siyang puwang para kay ex-congressman Paduano, di, so be it. Karapatan niya yun. But tayong mga DDS, karapatan natin na suportahan siya, botohan siya pagdating ng 2028, di ba? That's part of democracy. Tingnan natin ang reaksyon sa taong bayan. 3,800 ang nag-react. 3,200 ang galit. 3,200 ang tumatawa. 352 ang galit. 184 lang ang nag-like sa kanyang statement. So anong percentage yan? Sobra 99.5%. Tinatawanan siya, galit sa kanya. 0.5% lang ang naniniwala sa kanya na walang puwang si BP Sara sa pagkapangulo. O di, galingan ninyo na matalo si ano. O anong sabi ni Congressman Abante, the last man standing sa Quadcom.
lalo daw siyang ano ito? Lalo siyang na-encourage o lalo siyang lalaban, lalo siyang magsumikap na tanggalin si VP Sara through impeachment. Well, it remains to be seen. Sige, tanggalin nyo through impeachment. Total, nandyan naman yung mga impeachment complaints. 4 na impeachment na naman yan. O, kailan nyo sisimulan ang proceeding sa Committee on Justice? Naghihintay na po kami. At magkaalaman na. O, comments. Lelet Punay, who you to say that? Gerardo Lingad, bakit ikaw yung Paduano? Solid BP Sara ko, nasa kanya lahat ng katangian ng presidente. Oh. Jay Collado, pinagtutulungan nila kasi alam nila, hindi nila kaya yan. Pag nanalo yan, yari kayo. Yeah. Napakaganda yung interview ng mga banateros kay BP Sara kagabi. Maghihiganti ka ba pag manalong presidente? Napakagandang sagot ni BP. Wala sa aking karakter na maghiganti sa mga nakalaban ko sa politika. So, sinay niya example nangyari sa Davao. Kaya lang, ito ang kaya lang. Sa mga nagnakaw, hindi pwedeng walang maparusahan. Yun, nakakatuwang pakinggan, di ba? Kasi sa ngayon, yung mga nagnakaw sa flood control pan at ibang pundo ng gobyerno, parang safe na sila. Ang nakakulong lang si ex-Senator Revilla, kawawa. Diskaya. Then, mga DPWH engineers, sila lang. Ay, yung mga mastermind, mga kasabwat, mga mambabatas, wala. O, paano mapapanagot? Ito na ngayon. Kaya excited na ang taong bayan. Yung paghihiganti ng taong bayan is sa 2028. Boto yan. Sino yung kandidato na may tapang na panagutin? Sabi niya, hindi pwedeng hindi sila managot. May nirecruit akong vice president. Ang trabaho niya, pag nanalo kami, siya ang mag-imbestiga, siya ang magpanagot sa mga kawatan. At ako, mag-focus ako sa trabaho kong presidente. Wow, ang ganda ng diskarte. Sana ganyan ang diskarte ng nakaupo ngayon. Kailan wala eh. Walang kadiska-diskarte itong nakakadismaya yung revelation ni BP Sara kagabi. Ano yung napansin niyang ang presidente hindi tinutupad ang trabaho o ang pangako sa taong bayan. Iyon pala, mga first few weeks lang nagka-cabinet meeting. Okay pa. After that, wala na daw. Kanya-kanya na, bahala na kayo. Magtawag lang kami kung ano. Tingnan nyo, anong nangyayari sa bansa natin. Watak-watak, o walang focus, walang ano. So, talagang poor leadership, weak leadership, wala nang ibang rason. Kaya, sayang, hindi tayo nakinig kay Tatay Digong na weak leader yan. Huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon.